Hi Pisces! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 88 for your July kapalaran for Pisces. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. The more na nagko-comment kayo, the more din na nasasagap natin ang kwento ng buhay nyo sa ating mga love readings. So, unang card mo is indecision. Number 8. So, may dalawang direksyon ka dito at nasa gitna ka, hindi ka makapag-decide or tinatry mong balansehin. Alam mo, mukhang na-overwhelm ka ngayon with negativity. Ayan, sinabi ko na straight to the point na talaga ako, Pisces. Kasi yan yung problem dito kung bakit ka hindi makapag-desisyon. So, kailangan mong kumalma at alisin yung sarili mo sa kwentong ito. Kasi hindi ka makapag-desisyon dahil dyan. The thinking man. So, you have clarity of mind. Kaya mo namang malampasan itong negativity na to. Okay. Action. So, there will be travel and communication. Ano pa bang energies connected sa'yo ngayon? Naka-color red ka dito, which is telling me na you are very passionate at naka-focus ka sa sarili mo. Medyo selfish ka muna ngayon. Priority mo muna yung sarili mo. Strategy sa bottom of the deck. Okay, may pagpaplano. Angel of love. Wow naman, I love that. So, napaka-gentle nitong energy na to. Harmonious. Second chakra, Archangel Ariel. So, you are very creative and passionate. Okay. And you are taking action. Challenges. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Moment. Think of a special moment that brought you so much joy with your partner. Okay. Alam mo, may person dito at iniisip ka niya may pagmamahal. So, very special ng connection na to para sa taong ito. And there will be communication, travel. Although may problem kayo ngayon itong person na to. Pero, nakikita ko yung cooperation. Ayan, magka-holding hands, di ba? Hawak kamay. So, that's the way para malampasan itong challenges. Oh, 1111 is an important number for twin flames, symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Soulmate mo siya, kaya feeling mo it's like nakatadhana na mangyari ang mga dapat mangyari or yung mga nangyayari ngayon. At magaan din yung pakiramdam mo dito sa taong to at sa koneksyon na meron kayo. Napaka-special mo para sa taong to, nire-respeto ka niya. Yun yung naririnig kong message. Kaya, nakakatuwa. Possible, pwede, not sure. Please forgive me, sorry. Sino yung hindi sure? Ikaw or siya? Okay. Gusto mag-sorry. Kasi ikaw yung hindi makapag-desisyon dito. Pero tingnan natin. Ikaw pa rin, I still love you. Okay. Mukhang nakakita ng chance itong person na to na maging okay kayo at ikaw pa rin daw. Mahal ka pa rin daw. Pahinga, time out. Okay. Mukhang may sitwasyon na kailangan yung mag-separate. Kaya sinasabing pahinga or time out. Pero gusto nyo to. Gusto nyo tong connection na to. Emote, iyak, luha. Iniyakan ka nitong person na to. Dahil sa lungkot niya. Faith, hope, and inspiration. So, ito yung nakakatuwa kasi iniiyakan niya ito. Iniiyakan niya yung sitwasyon. Pero, ikaw yung inspiration niya. You keep this person hoping and going. Okay, ano pa? Nakaka-excite ito, sa totoo lang. Nahihiya, shy. Bakit naman? Money issue, work.
nahihiyang tumanggap ng tulong, lalo na financial. Akin ka lang, possessive, ikaw lang loyal. Okay, definitely this is a connection na exclusively dating kayo. Okay. Or at least yun yung gusto niya. Natatakot siya na baka may ibang option. Kaya sinasabi niya dito na akin ka lang at possessive, ikaw lang loyal siya sa'yo. Bagong simula. Okay, may bagong cycle dito sa connection. Thank you, next. So, I feel like naninibago sa sitwasyon na to. Busy. Kasi, pinili nyo yung career, trabaho, pabago-bago, doubt. Okay. Tingnan natin ano pa. Oh, kisses. Hurt healing. Ex third party past. Happy. Starting all over again, reunited. Oh, ba't ganon? Merong third party or ex. Happy. Starting all over again. So, nagkaroon din ng other party na involved dito. Pero, tingnan natin mahal kita, I love you. Pwedeng naging problem yun sa connection ninyo. Pero nakikita ko kasi totoong mahal ka nitong person na to. Okay. So tingnan natin from the tarot. Alisin ko muna tong mga cards na to. Ayan, may pa-magic tayo. So, sige, tingnan na lang natin. Ten of Cups. Wow! Happiness. Mukhang merong kasunduan, mutual understanding, agreement. This could also be about family. Something about family. Queen of Swords. Okay. Anong nangyayari? So, this is a loving kind of connection. Pero, hindi mo maiwasan na mag-ingat. Di naman sa wala kang tiwala sa tao, pero ginagamit mo lang talaga yung utak mo ngayon, Pisces. Ang lakas kasi ng pakiramdam mo or ng intuition mo. You have 7 of Swords. 10 of Swords. At 10 of Wands pala. Gusto mo in control ka at nagiging wise ka kasi ngayon Ayaw mong ma-take advantage ka, ayaw mong masaktan. 7 of Cups. Andun yung kalituhan talaga. Wheel of Fortune. Actually, sabi dito, mukhang natagpuan mo na yung person na para sa'yo. Pero at the same time, andun pa rin yung fear na baka mamaya hindi mag-workout to. So, tingnan natin Yeah, kasi with the Wheel of Fortune, mukhang nung nakilala mo itong person na to, ina-acknowledge mo na maswerte ka sa kanya. Masaya ka sa kanya. At nagkaroon ka din ng other person dito na hindi naman din nag-workout. Pero nung nakilala mo siya, nasabi mo na siya na nga yung the one. Parang ang layo ng level niya compared dun sa other person na nasa past mo. Supportive energy is Queen of Cups. Oh, wow. And 9 of Wands. Bakit ganon? Tingin niya sa'yo ay pagod ka na, drained ka na. So, marami ding nangyari sa life mo kung bakit ka nagkakaganyan. And with this Queen of Cups pala, gusto mong i-enjoy yung life. Okay? Ganon din naman itong person na kadil mo. Mutual energy, temperance. Nag-a-adjust kayo sa isa't isa kasi gusto nyo nga mag-workout to. The outcome is tinakpan bigla. Kasi yung picture walang suot Okay. The outcome is the Star, which is about healing. Okay. Maganda yung outcome kasi nangangarap kayo na magkaroon ng magandang buhay. Sabi ko nga kanina, faith, hope, and inspiration. So, yeah, mga pangarap ninyo ang talagang iniisip nyo ngayon. Ini-enjoy nyo yung life nyo ngayon. Alam mo, napaka-pure and innocent mo. Yan yung nakikita ko sa energy mo dito. At
Sabi naman dito, gusto mo kasi mapag-isa eh, kasi kaya ang dami mong tinatago or hindi sinasabi. You prefer na itago na lang sa sarili mo yung mga plano mo. Kaya mo din ginagawa yan para i-protect yung manifestation mo. Sa nakikita ka na sa tamang landas ka naman at confident ka, basta ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, you will surely be successful. Yung nga lang medyo may fear ka din. Okay? Pero okay lang yon. And, ang bait mo, ang haba ng patience mo with this temperance. Nag-a-adjust ka, you're hoping, and angel din yung nakikita ko dito. So, you are an earth angel. You're someone na blessing ka sa mga tao sa paligid mo. Nakaapak siya dito sa tubig. Ibig sabihin, yung ginagawa mo ay talagang connected sa emotions mo. Gusto mo yung ginagawa mo. Kita mo sinasali niya yung tubig, di ba? And ito, nakaapak sa water. So, you have this glow, para kang angel dito. Tapos, itong star card, ganun din, sinasalin din niya yung tubig. Ayan o, yung water na yan. Itong nasa ilalim. So, ibig sabihin, you are a creator. You create your dream life. Ang dami mong mga stars. Nakakatawa. Okay. Ano pa mga energies connected ngayon kay Pisces? Six of Cups. May soulmate ka dito. Okay. Very pure. Nakakatawa. So, yung nga lang, Three of Pentacles, parang friend zone ba kayo? Or yung connection ninyo ay more on partnership at hindi romantic. Pero sabi dito soulmate eh. Or someone na dati mo nang kakilala at nagkabalikan kayo or may opportunity kayo na mag-usap ulit, magkita ulit. The Hierophant. Wow. So, someone very spiritual, Taurus energy. Yeah, baka Taurus yung kadil mo, malakas din ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, or any sign. Kahit anong sign naman ito, guys. Merong water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So, yung kadil mong person, isa siyang blessing para sa'yo. Pwede din namang baliktad, pwedeng ikaw yung blessing para sa kanya. Pero, kita mo, priest kasi ito eh. Itong si Hierophant. So, this is someone na very spiritual. Spiritual yung connection na meron kayo. King of Pentacles. Pwedeng provider. Yung iba sa inyo, ikinasal na kayo, guys. Yung iba naman, not necessarily kinasal. Pwedeng you're living together with this person. Wow, the Empress is here. So, baka may mabubuntis. Ayan. Minsan, guys, lumalabas din sa reading na may buntis, pero yun pala yung kapatid mo pala yun or kaibigan mo or ibang kakilala mo. Nangyayari din kasi minsan yan. Pero anyway, nabanggit ko lang. Pero for some of you, ikaw mismo. Oh my gosh, look at that. The Emperor and the Empress. So, alam mo, mag-twin flame yung nakakita ko dito. Sila yung magka-partner eh. Yung masculine, yung feminine. Emperor, Empress. So, ibig sabihin nito, guys, nakita mo na yung kamatch mo. Queen of Rods, the Strength card. Ang dami na din yung pinagdaanan. Struggle sa trabaho, pero sa totoo lang, okay naman. Okay ka naman, okay naman din siya. You're very strong. Okay. So, may mga judgmental people sa paligid na yan yung nagkukos ng stress dito. Karmic connection. Okay? About money. Oh, okay. Something about pera na may mga bills, mga bayarin. Bills, bayarin. Parehas lang yun. Okay. So, ang dami mong responsibilidad, kaya ka talagang nagsusumikap ka dito. And nakita ko, napakaswerte naman din kasi andito si masculine tsaka si feminine, diba? So, ibig sabihin, you have gained so much confidence sa sarili mo
na malalampasan mo yung mga challenges na yan na nangyayari. Lalo na sa finances at sa career. Anong outcome para sa'yo? Tingnan natin. 222 on the screen now. Okay, outcome. Oh, 10 of Swords. This is an ending. King of Swords and the Knight of Pentacles. Knight of Swords and the Knight of Rods. The World. Alam mo, nakikita ko dito, may magbabago eh. At dahil sa mga problems na pinagdadaanan mo, kaya nagkakaroon ka ng motivation to keep moving forward, magpatuloy sa buhay mo, sa mga plans mo at mga pangarap mo. So, yeah, marami kang challenges. Iyan ang nakita ko dito sa reading. Pero huwag kang mag-alala guys kasi connected ka sa taas. At kaya din nga nangyayari yung challenges na yan. Kasi sinusubukan ka eh. Kung gaano ka ba ka-strong, gaano ka ba kagaling. At syempre nasa sayo na yon para ipakita yung best version ng sarili mo, Pisces. Tingnan natin, ano ba itong mga nangyayari na ito kay Pisces? Ayan transform. So, it's a transformation. Kaya nangyayari yung malalaking challenges na yan kasi binabago yung sitwasyon mo. Tingnan natin Kasi may ibibigay na blessing si God. At hindi niya maibigay hanggat hindi nangyayari yung pagbabago. Tingnan natin. Freedom arrives. Okay. Forgive, peace, release the past. So, kung may mga taong kailangan patawarin, hindi ka naman nagpapatawad para ulitin pa nung taong yon kung anong kasalanan yung ginawa niya sa'yo. But, kaya ka nagpapatawad kasi, kumbaga, naniniwala ka kay God na sinaktan ka man ng, pwede kasing other person, not necessarily yung love connection mo, pwede yan family, friends, katrabaho mo, this can be anyone na kailangan mong patawarin. At you are surrendering to God, sinasabi mo kay God na papatawarin mo yung taong yan, yung sitwasyon, at kaya mo gagawin yan kasi naniniwala ka na i-bless ka ni God. Kasi ikaw nga, pinatawad ka din nga ni God, di ba? So, it should be easy for you to forgive other people also. Healing process. So, siguro nga nahihirapan. Yung iba dito nahihirapan magpatawad, guys. So, kailangan mo talaga ng forgiveness para magbago yung energy mo. Okay? Gagawin mo yan para sa sarili mo. Take a rest. Yung iba naman, okay naman. Wala naman problema yung iba sa pagpapatawad. Pero may iba dito na, yun na nga, meron. So, sabi naman dito, take a rest. Oh, surrender to God, di ba? So, hindi mo kailangan madaliin yung sitwasyon or yung mga pangarap mo. Ang gawin mo lang ay sumurrender ka kay God. Ibig sabihin, you allow God to take control of your life. Kung anong ibibigay ni God sa'yo, gagawin mo yung best mo para lumago yung mga blessings na binigay sa'yo. Kasi lahat ng meron tayo, guys, dahil yan kay God, galing yan kay God. So, we have to be grateful sa mga blessings na ito na meron tayo. And always surrender to God. Kasi kahit anong plano mo, kung hindi naman will ni God yun para sa'yo, so hindi yun mangyayari. Pero kung will ni God yun para sa'yo, talagang ibibigay niya sa'yo yun. Forward movement. Ayun. So, may change na. So, masaya naman ako na lumabas itong card na to. Tsaka freedom arrives. Okay. Sige, kuha pa tayo ng isa pa. Release hatred. So, ito yung kailangan gawin. Release sadness. Ayan. So, be patient with yourself habang nasa healing process ka. Okay. Tingnan pa natin kung ano pa. Process, believe. So, ito na nga.
process kasi to, ibig sabihin hindi yan mabilisan. It will take some time, but ang malaga ay naniniwala ka, you believe. I love it. Tapos tingnan mo to, begin again. So, talagang nakakatawa. Ibig sabihin, magsisimula ka ulit at wala namang masama doon. In fact, it is a blessing para sa'yo. Okay. So, kung may gustong sabihin sa'yo, itong person na ka-deal mo, ano yon? Tingnan natin ha. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung mensahe galing dito sa person na to? I miss you but I don't have time right now. What's the point of it all? Why do we have to be apart? Sabi ko na kailangan maghiwalay kayo kasi kailangan mag-prioritize. I need some more time before I can come to you. So be patient. I don't want to wait any longer. Please be mine. So, ito na nga Hindi na makapaghintay. Pero, you need time para ayusin nyo yung buhay nyo. Oh, now is not the time. Hindi pa ito yung tamang panahon. Pero, alam mo, it will be worth it. Ayan yung nafe-feel ko dito sa connection na to. Kasi, talagang merong love dito, guys. Our path will always reunite. O, diba? Sabihin natin, maghihiwalay kayo or hindi kayo magkasama, hindi kayo magkikita ng matagal, pero pagtatagpuin pa rin kayo. 1, 2, 3 angel numbers on the screen. Grabe tong love story na to. I want you. Alam mo, parang ano to? Parang MMK. Okay. Ano pa? Ano pang sasabihin sa'yo? I miss you. Ayan. Namimiss ka sobra. I need you to help me. I remember the day we met like it was yesterday. We've been together for lifetimes. Kasi nga soulmate mo to or twin flame mo nga to I dream about you at night. Are you thinking about me? Alam mo, nakakatuwa. Sobrang romantic. Okay. Ano pa? Ano pang mga plano niya or gusto niyang sabihin sa'yo? Tingnan natin. I have hope in us. I need you to be away from me. Ayan, magsiseparate kayo pansamantala. Okay? Remember, general reading to, hindi to sa lahat magre-resonate. Pero kung sa'yo nag-resonate yung reading ngayon, i-comment nyo dyan, guys. Let me know. Please help me. I need it. I will do everything I can. Wow naman. Parang ang haba ng hair mo naman dito. Being near you is intoxicating. I have something to tell you. Napaka-special mo sa taong to. I need you to make the first move. I feel betrayed. So, kung sino naman to, may tampuhan naman dito. You give me strength. Lack of communication. Ayan, hindi nag-uusap. I want to talk to you. Gusto makipag-usap. I'm tired fighting this battle. So, pwede ito mangyayari in the near future na magkakaroon ng misunderstanding. Kaya ganyan. Pero, isipin nyo lagi kung ano bang priority nyo. Yung relationship ninyo, na alagaan nyo yung relationship ninyo, or yung kanya-kanya ninyong mga ipinaglalaban ninyo kung bakit mukhang may tampuhan dito. I appreciate you. I pray about you. Wow. I reread our old conversation. Okay. So, kuha tayo ng sagot sa wish mo. Isipin mo ngayon yung wish mo for Pisces. Okay, ito. Mag-wish kayo, guys. Make a wish.
kuha tayo ng mensahe from the universe. Mga dalawang mensahe. Ayan, dalawa. Ito pa. So, ready na ba kayo na buksan natin ang sagot nyo? Comment ready now at bubuksan na natin to. Ayan, comment ready! 363 on the screen. Ayan, ang daming synchronicities. And it's a symbol of abundance and creativity, yung 363. Okay, so ang sagot sa wish mo ay... Yes! Oh my gosh! It's a yes! At kung kailan mangyayari ang wish mo, a year from now! Oh my gosh! At ang advice sa'yo, big happy changes. Wow! Okay. So, syempre, ayaw nating pangunahan. Pero, ipag-pray mo to at i-claim mo na to. Ayan, sobrang nakakatuwa. Okay? Basta magpatuloy ka lang sa landas mo. Be humble. Yun yung naririnig ko for you, Pisces. So, ayan. I am the dreamer of my dream. Ito yung message from the universe. Ibig sabihin, you are very unique. Unique din yung mga pangarap mo, kaya protektahan mo yan. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls from help. So, ito yung nakita ko kanina sa simula na parang nasa stress. Pero, sabi dito, it's merely a call for help. Don't let it control you. Instead, let go mo yan at mag-pray ka and trust God. Surrender everything to God. Let go mo lahat ng yan kay God. At siya ang bahala sa'yo. Okay? Oh wow! Unconditional love, the Divine Mother. Thank you, Divine Mother, for helping me to give and receive the love I deserve. So, ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ang mahalaga is meron ka nitong unconditional love sa mga connection mo, sa lahat ng sitwasyon mo. So, nakakatuwa kasi palaging merong tulong, merong blessing. Kita mo yung liwanag, oh. Ayan. Diba, napakaliwanag ng aura mo. Andyan si Mama Mary. Ayan, Mama Mary yung nakikita ko dito eh. So, you are connected sa Divine Feminine energy mo. And, ayan, nakakatuwa. Okay, punong-puno ka ng liwanag. Grabe, ang ganda. So, that's all for your July Kapalaran, Pisces. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Let me know kung nag-resonate ba itong reading na to. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading, one-on-one session po yan through video call. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. I-click nyo po dyan and check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets po, marami at iba-iba tutulong sa'yo sa mga manifestation mo, nagbibigay ng stable at magandang energy. May mga prayers at intentions yan. At inaalis yan yung mga bad energy, pinapalitan ng good energy. So, maraming benefits pag gumagamit ng crystal, lalo na kapag may kasamang prayers and rituals, guys. So, message nyo ko at follow nyo din ako sa ibang social media page ko. For those who want to avail online energy cleansing and chakra cleansing, message me through Viber or WhatsApp. I love you, Pisces! Have a good day. God bless you. I'll stay safe. See you again soon. God bless po sa lahat. Bye!